Magandang araw, grade 9 Diamond. Magandang araw po, Binibining Ronquillo. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin na pangungunahan ni Mika Rosario. Amen. Bago kayo magsiupo, maaari bang ayusin ninyo ang inyong mga upuan at bulutin ang mga kalat o basura na inyong nakikita? Joanna, may lumiban ba sa ating klase ngayong araw? Wala po, ma'am. Mabuti kung ganon. Patunay lamang iyan na kayo ay interesado na makinig at matuto sa ating tatalakayin ngayong araw. Ngunit, bago iyan, tatanungin ko muna kayo kung ano ang natutunan nyo sa ating sinalakay kahapon. Ano ang paksang sinalakay natin kahapon? Mika. Ma'am, ito po ay tungkol sa sektor ng industriya. Paano naman nakakaapekto ang sektor ng industriya sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao? Joanna. Ma'am, ang sektor ng industriya po ay nakakaapekto sa pang-araw-araw ng buhay ng mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho, paglikha ng mahusay, paglikha ng mga produkto at servisyo na ginamit natin araw-araw. Tama. Maraming salamat sa inyong kasagutan at natutuwa ako dahil may natutunan nga kayo sa ating tinalakay kahapon. Ngunit bago tayo formal na dumako sa ating tatalakay ngayong araw, kayo muna ay magkakaroon ng maikling aktibidad. At ang aktibidad na ito ay pinamagatan kong hulaan mo ako. Joanna, maaari mo ba akong tulungan? Maraming salamat, Joanna. Makinig kayong lahat dahil babanggitin ko ang panuto. Papangkatin ko ang klase sa dalawang grupo. Ito ang unang grupo at ito ang pangalawang grupo. Ang bawat grupo ay may mili ng isang representante na siyang sasagot sa harapan at narito ang larawan. Isusulat nyo kung ano ang napansin nyo dito sa larawan. Pagkatapos, ipapaliwanag nyo kung paano sila nakakatulong sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. May 5 minuto lamang kayo para gawin ito at maaari na kayong magsimula. Nauna ang pangalawang grupo at dahil dyan, magkakaroon ka ng 5 puntos mamaya sa ating pagsusulit. Class, base sa inyong naging aktibidad, ano ang napansin nyo sa mga larawan? Ma'am, ito po ay tungkol sa mga Servisyo. Tama. Ang inyong kasagutan ay may kaugnayan nga sa ating tatalakayin ngayong araw. Class, ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa maaari bang basahin ng sabay-sabay? ang sektor ng paglilingkod. Maraming salamat. Class, pag narinig nyo ang salitang paglilingkod, ano ang pumapasok sa isip nyo, ano ang ideya nyo sa salitang paglilingkod? Ma'am, servisyo po. Tama. Ang sektor ng paglilingkod ay nagbibigay ng serbisyo o paglilingkod sa mga mamamayan sa aspeto ng transportasyon, komunikasyon at edukasyon at iba pa. Ngunit bago iyan, ipapakita ko muna ang layunin natin sa ating aralin ngayong araw. Maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay?
Sa pagtatapos ng 60 minutong talakayan, ang lahat ng mag-aaral ay inaasahang na ipapaliwanag ang kahulugan at kahalagahan ng sektor ng paglilingkod sa ekonomiya. Natutukoy ang mga bumubuo sa sektor ng paglilingkod at ang kanilang mga papel at nabibigyan pansin ang mga hamon sa sektor ng paglilingkod. Naunawan ba, class? Opo, ma'am. Class, ang sektor ng paglilingkod ay maaari bang basahin, Joanna? Ang sektor ng paglilingkod ay bahagi ng ekonomiya na nagbibigay serbisyo sa halip na yaring produkto. Class, ang sektor ng paglilingkod o tinatawag nating service sector ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya na nagbibigay ng serbisyo sa halip na mga produkto o goods. Ang sektor ng paglilingkod, class, ay nagbibigay ng serbisyo. Ang ibig sabihin ng serbisyo, class, ay ito ay mga gawaing di nahawakan o material, ngunit nakakatulong ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Dumako naman tayo sa mga bumubuo sa sektor ng paglilingkod. Maaari mo ba akong tulungan, Joanna? Dumako naman tayo sa mga bumubuo sa sektor ng paglilingkod. Class, ang pangunahing industriya na bumubuo sa sektor ng paglilingkod ay una ay ang kalakalan at komersyo. Maaari mo bang basahin, Mika? Kalakalan at komersyo. Ito ay tumutukoy sa pagbebenta ng mga paninda at kalakal. Class, ang kalakalan at komersyo ito ay tumutukoy sa pagbili at pagbenta ng mga kalakal. Mahalaga ang kalakalan, class, sa ekonomiya dahil tinutulungan ito na maparami yung mga pagpipilian ng mga tao at para matugunan ang pangangailangan ng mga tao. Pangalawa naman ay ang maaaring bang basahin ng sabay-sabay? Third, Nagpapabilis sa takbo ng kalakalan ang transportasyon at komunikasyon, samantalang nagbibigay naman ng serbisyong pag-iingat ang mga imbakan sa mga negosyante. class, sa sektor na ito, ang transportasyon ay tinutulungan nito na mapabilis na madara yung mga produkto o tao sa isang lugar patungo sa isa pang lugar. At ang komunikasyon naman, class, ay mahalaga ito dahil sa pagpapalitan ng impormasyon gaya ng pag-update, pag-order at transaksyon gamit ang telepono at iba pa. At ang imbakan naman, class, ay nagbibigay ito ng serbisyong pag-iingat sa mga produkto. Tungkulin nito na masigurado ang kalidad ng produkto bago ito ipamahagi o ibenta. At ang pangatlo naman ay ang maaari bang basahin, class? Pananalapi. Ang pangunahing tungkulin ng sektor ng pananalapi ay maging taga-pamagitan. Ang pananalapi, class, ang sektor ng pananalapi, class, ay tungkulin nito na maging tagapamagitan. Ibig sabihin, class, ay nagbibigay ito ng pondo para sa mga gustong magpatayo ng negosyo o magpalago ng negosyo. At ang panghuli naman ay ang
investments ay kabilang sa industriya ng real estate. Mahalaga ang real estate class sa sektor ng paglilingkod dahil nagbibigay ito ng space at tirahan sa mga tao at produkto na may kinalaman sa komersyo. Dumako naman tayo sa mga hamon sa sektor ng paglilingkod. Maaari mo bang basahin, Kurt? Una, mas mabilis sana ang pag-unlad ng sektor nang ito kung mas maayos lamang sa ng politika sa kapayapaan sa Pilipinas. Tama o mali? Tama po. Tama po. Tama. Ang maayos na politika at may kapayapaan ay mas mapapabilis ang pag-unlad ng sektor na ito. Dahil class, kung may mga hindi nangyayari sa loob ng politika o may kaguluhan, mawawalan ng kumpiyansa yung mga gustong magnegosyo o magpatayo ng negosyo. At ang pangalawa naman ay ang Nababawasan din ang mga tinatawag na skilled worker ng ating bansa dahil sa pangingibang bayan ng karamihan sa ating mga kabahayan. nababawasan ang mga skilled worker o yung mga may mga matataas na kasanayan sa pagtatrabaho at lumilipat sila sa ibang bansa dahil sa ibang bansa class, pakiramdam nila ay mas magandang opportunity doon. Dahil doon, nagdudulot ito ng hamon sa lokal na industriya na nangangailangan ng mga tulong para sa kanilang operasyon. At ang pangatlo naman ay ang Patuloy na naaapektuhan ng mga black market ang mga lisensyadong negosyo sa ating bansa. class. Ang black market, ito ay tumutukoy sa isang pamilihan na kung saan nagbebenta sila ng mga produkto o serbisyo sa murang halaga. Dahil dito class, naapektuhan yung mga rehistradong nagnenegosyo o yung mga lehitimong nagnegosyo dahil nagbabayad sila ng buwis at sumusunod sila sa regulasyon. Kailangan class na mapatupad ang batas dahil para maprotektahan ang mga lehitimong negosyo. At ang panghuli naman ay ang Malaking perwisyo rin sa ICT industry ang cybercrime. class. Sino ang may ideya kung ano ang cybercrime? Wala ba? Wala po. Class, ang cybercrime, ito ay isang krimen na nagaganap sa internet o ito ay ang halimbawa dito is yung mga hacking, ganon. At naapektuhan at malaking perwisyo rin sa ICT ang industry ng cybercrime dahil nawawala ng tiwala yung mga tao sa paggamit ng mga online services dahil natatakot na silang ma-scam. At dahil tapos na tayo sa ating pagtalakay ngayong araw, ay magkakaroon muli tayo ng aktibidad. At ito ay tatawagin. Maaari ba akong tulungan, Mika? At ito ay tatawagin, buuin mo ako. Maaari niyo ba akong tulungan, Joanna?
bang basahin ang panuto? Hahatiin ang klase sa dalawang grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng guro ng mga letra na kanilang bubuin na naangkop sa larawan ng nasa harapan. Pagkatapos, bawat grupo ay may dalawang pupunta sa harapan upang idikit ang kanilang nabuong salita. Mayroon lamang 10 minuto para gawin ito. Ito ang unang grupo at ito ang pangalawang grupo. Ito ang inyong mga salitang grupo. May 5 minuto lamang kayo upang gawin ito at maaari na kayong magsimula. Maraming salamat. Maraming salamat sa unang grupo at sa pangalawang grupo. Class, base sa mga larawang ito, ano ang napansin niyo? Mika. Ma'am, ito po ay bubuo sa sektor ng paglilingkod. Tama. Ang mga larawang ito, class, ito ay ang mga bumubuo sa sektor ng paglilingkod. Ito ay ang transportasyon at pangalawa naman ay kalakalan. Bakit naman mahalaga ang sektor ng paglilingkod? Joanna. Ma'am, ang sektor ng paglilingkod ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay ng serbisyo sa mga tao at negosyo, gaya ng edukasyon at transportasyon. Tumutulong ito sa pagpapalago ng ekonomiya dahil nagbibigay ito ng trabaho at sumusuporta sa iba't ibang industriya. Mahusay. Ako, ikinagagalak ko na kayong lahat ay may natutunan nga sa ating aralin ngayong araw. May katanungan pa ba o may nais pa ba kayong bigyang linaw, class? Wala na po, ma'am. Kung gano'n, maglabas kayo ng ika-4 na papel para sagutan ang aking inihandang pagsusuli. Maaari niyo ba basahin ang panuto? Ibigay ang tamang sagot na hinahanap sa mga tanong. Basahin mabuti ang mga katanungan at sagot lamang ang isulat. Meron lamang tayong 3 minuto upang sagutan ito. Class, tapos na ang 3 minuto. Maaari nyo nang ipasa ang inyong mga papel mula sa likod patungo sa harapan. Bago ako umalis, class, ako ay mag-iiwan ng isang kasunduan. Magsaliksik sa bahay ng isang halimbawa ng serbisyo sa inyong komunidad. Gumawa ng isang maikling ulat kung paano ito nakakatulong sa inyong lugar. At itong kasunduan na to, class, ay ipapasa nyo ito sa susunod na ating pagkikita. At dito na nagtatapos ang ating class ay Paalam, grade 9 Diamond. Paalam po, Binibining Ronquillo.